I shouted out of frustration. Nakakainis. Pinaplano nila yun na hindi ako sumasang-ayon. Wala naman masamang makipagkilala, pero ang usaping boyfriend hindi ko gusto. Lalong hindi ko gustong magpakasal sa iba. Kahit pahain ako ng Einstein sa talinong lalaki, di pa rin ako magiging interesado sa kurso at lalong di ako magiging interesado sa lalaki. Inubos kong oras sa pagligo. Di ko naman matatakasan na di pumunta, pero pwede kong sabihin na wala akong natipuhan. Ini-off kang shower matapos maisip ang planong yon. Ganun na lang ang gagawin ko. Hindi ako magbo-boyfriend ng iba. Nagpatuyo ako ng katawan at buhok bago humilata sa kama. Kinapa ang cellphone kung may tawag ulit pero wala. Bagsak ang balikat, tinabi ko yon na nasa gilid ng mesa bago yumapos ng unan. Hindi na siguro tatawag. Akala yata payag ako makipagkilala sa iba. I slept with that thought. Ilang beses akong nalingat at di mapakali. Sa muling paglingat, inabot ko ang cellphone sa mesa, tiningnan ng oras. Ngunit di yun ang umagaw na atensyon ko, kundi ang nasa 20 tawag ni Tyron. Umilaw ulit yun at nag-flash ang pangalan niya. Naririto ko pang sinagot ang tawag. Malalim paghinga niya ang nadidinig ko sa kabilang linya. Did I wake you up? Sa malalim na boses. Napabuntong hininga ko, humika bago sumagot. Nalingat lang, ang dami mong tawag. Di ka ba makatulog? Narinig kong muli ang malalim niyang buntong hininga. I'm here, 3 blocks away from your mansion. Napabalikwas ako ng upo. Tuluyang nawala ang antok. Paano nasa labas siya? Anong ginagawa mo dyan? Nataranta pa ako at basa na lang sinuot ang manipis na roba. Kahit di niya iniutos, lumabas ako ng kwarto. I want to see you. Mahinang pagkakasabi niya. Sandali, pababa na. Lumingon pa ako sa sala kung may tao pa ba. Na makitang wala, mabilis kong tinungo ang main door at lumabas. Diretso ng gate. Pagkalabas sa gate, tanaw ko ng ilaw na sasakyan ni Tyron. Tumakbo pa ako papalapit doon. Na makalapit, saka ako pinatay ang tawag. Lumitaw pa sa screen ng oras, 11:30. Ilang oras siya naghintay. Napailing ako, ano bang naisipan niya at ganitong oras siya pumunta. Mabilis ako pumasok sa passenger seat at nagsuot ng seatbelt. Agad din niyang pinaandar ang sasakyan. Kanina ka pa dito? Anong oras ka pa? Hindi na niya ako sinagot at sa daan lang ang tingin. Pinaningkitan ko siya ng mata. Alam kong di ko makukuha ang sagot na gusto ko. Saan tayo pupunta? Sa apartment. Tipid niyang sagot. Binilisan niya ng bahagya ang pagmamaneho. Kala ko ba hindi na siya doon? O baka ibang apartment? Nanahimik ako at hinintay makarating sa apartment na sinasabi niya. Kumunot ang noo ko sa pamilyar na building. Doon pa rin sa dati. Tumigil ang sasakyan. Nauna siyang bumaba. Sumunod ako at dumako pa siya sa compartment. Pagbalik may bitbit na galon ng mineral water. Parang papel lang kung dalhin niya iyon. Nauna na siyang maglakad. Bitbit ang cellphone, sumunod ako sa kanya papasok ng building. Niriningon niya ako, tinihintay tuwing napapabilis siya. Kala ko ba di ka na dito? Kinuha niyang susi at binuksan ang pintuan at ang ilaw. Nilawagan niya pa para makapasok ako. Ganon pa rin ang ayos, pero halatang di nagalaw ang mga gamit. Inupahan ko ulit. Dito ka na ulit? Di ka na muna babalik sa Tarlac? Umaasa ako sa sagot niya. Aminin ko man o hindi, mas gusto kong nasa malapit lang siya. He looked at me seriously. Wala sa loob na naupo ako sa gilid ng higaan. Sinundan pa niya ng tingin ang naladad kong hita na agad kong tinakpan ng roba. Seryoso siyang lumapit. Naparunok ako at kinabahan. Wala sa loob ding napakapit sa bedsheet. He towered me. Kalaunan dumukwang at kinulong ako. Ang dalawang kamay nakahawak sa higaan na magkabilang gilid ko. He leveled his eyes on mine. Na nitig ng kanyang nagpakabog sa dibdib ko. Just for tonight and tomorrow. I just don't like the idea of you meeting a knowing other man or some stupid boys. May halong inis sa boses ni Tyron. Tinapatan ko ang tingin niya. Malalim, seryoso. Ayoko din naman, wala lang ako magawa. Lumagpas ang tingin niya bago tumayo at mabilis sinubad ang suot na puting t-shirt. Maging jeans walang hirap niyang naalis. Naiwan ang suot niyang branded na gray brief. Umawang ang labi ko sa ginawa niya, lalo nang matutok sa akin ang tingin niya. Di ko maiwasang malunok at kabahan. Lalong humigpit ang kapit ko sa bedsheet. Nanginig ang binte dahilan para madala. Sa lumitaw kong hita ang tingin niya. Ayoko talagang pumunta at makipagkilala. Ni hindi bumalik ang tingin niya sa mukha ko.
Naratili lang sa hita ko. Pinagdikit ko ang mga iyon at ramdam ko ang init sa titig niya. Good then, we now have a mutual understanding. Mahina ngunit na mamaos niyang bigkas. Sasagot pa lang ako ngunit mabilis siyang tumukwang at hinuli ang mga labi ko. Ramdam ko ang palad niya sa hita ko. Mahigpit ang hawak nun at walang hirap akong binuhat papunta sa gitna ng higaan. Sinagot ko ang mapusok niyang halik, malalim, mapagparusa, at muli, naramdaman ko ang ligayang si Tyron lang ang magpaparamdam sa akin. Pagkatapos sumiga siya sa tabi ko, hinapit ang bewang ko. Pinaunan pa ang braso niya sa akin. Kinulong din ang hita ko sa binti niya. Ramdam ko siya sa likod. Iyahatid kita mamayang 4:00. Siliksik siya ang leeg ko at inamoy ang parating iyon. Humigpit ang kapit sa bewang ko. I don't know what I have done. Kontento ko kahit di na pa kami legal. Tyron? Sambit ko habang marahang tinanunton ng daliri ang pawisan niyang dibdib. Magaspang siyang umungol. Ungol na tila matinding pagpipigil talaga ang ginagawa. I'm not gonna do it again with you. I might get you pregnant. Baby, please stop tempting me. Mabigat niyang bulong. Malit akong nanguso at naiinis na tinalikuran siya. Pagkatapos mo akong ihatid mamaya, huwag mo na akong tawagan. Pangonsensya ko pa sa kanya na muli niyang kinaungol. Hinila kong kumot pero mabilis niyang pinigilan ng kamay ko. Hindi ako kumibo. Hinihintay pang sunod niyang gagawin. Sumiksik ang braso niya sa bewang ko at tumapit doon. Napapikit din ako matapos maramdaman ang pagkabuhay ng sandata niya sa ibaba. You're really into it, huh? Namamaos niyang tanong. Bakit hindi? Nasa tamang edad na ako. At kung gusto mo akong pigilan sa pag-aasawa, unahan mo sila. Naipon ang boses sa loob ng bibig. Namaraha si Tyron sa kupi ng mga labi ko at muli, angkinin niya ako pero I felt betrayed. Pakiramdam ko'y laruan lamang ako kaya't ayaw na ni Tyron na sa loob ilabas ang init. Naintindihan kong ayaw niya ako mabuntis pero yun ang gusto kong mangyari para matigil din sila moming hanapan ako ng iba. Naiiling na bumaba ako sa kama. Nagmarcha sa banyo. Malakas sinara ang pinto. What the? Janine? Dinig ko pang gulat niyang sambit ngunit di ko pinansin. Nagbuhos akong tubig gamit ang tabo para mahimasmasan ngunit ganun pa rin. Naroon pa rin ang inis ko sa ginawa niya. Di na ako nagulat pa nang pumasok din siya at marahan akong hilahin sa braso. Mahina ko siyang tinulak. Naiiyak na hindi niya gustong ibigay ang gusto ko. Brat? What is it this time? Ang mga labi niya'y napirmi na. Pumikit akong mariin at marahas ko siyang tiningnan pagkamulat. Bakit di sa loob, Tyron? Bakit hindi? May halong inis sa tanong ko. Are you hearing yourself? Gusto mo bang itakwil ka rin ng mga magulang mo kapag nabuntis ka? Tumiimbagang ako. Kaya mo naman akong buhayin. Gusto mo ba talagang ipamigay nila ako sa ibang lalaki? Hamon ko rin sa kanya. Natawa pa ako na mapakla nang hindi siya sumagot. Funny, Tyron. O baka ayaw mong itakwil nila ako dahil makukuha ka rin kung mananatili akong tagapagmana nila. Gusto mo lang ba ako dahil mayaman ako? Gusto mo lang yatag gumanti sa kanila gamit ako? What are you saying? Bakit ka takot na mabuntis ako kung hindi yun ang mga dahilan? I don't even care about my studies or if I go to school with swollen stomach so long that you're the father of my child. Tapos ikaw puro ka ingat. Ingat na parang ginagamit mo lang ako para gumanti. Naitukod ko ang mga braso sa dibdib niya nung agad niyang sakupin ang mga labi ko. Di niya ako hinayaan magsalita muli pero ramdam ko ang galit niya sa marahas niyang halik. Agad na rin akong sinundal sa pader. Inangat ang hita ko patungo sa bewang niya. Fine, I'll give you what you want, but don't ever say I didn't warn you about getting pregnant. Madiing sambit ni Tyron nang hayaan niya akong huminga pagkatapos tumarahas niyang halik. Sasagot pa lamang sana ako, ngunit naramdaman ko na siyang muli sa loob. Wala sa sariling napakapit ako sa balikat niya nang simulan niya ang gigil na galaw, tila pinarurusahan ako. Halata ang galit sa bawat galaw ni Tyron. Madiin ang hawak sa bewang ko, tila doon ibinubuhos ang inis. Idagdag pang nakaigting ang panga niya. At kung inaakala niyang pipigilan ko siya, hindi. Kapag nag-hold back ka pa, makikipag-date ako sa iba, gaya ng gusto ni Daddy. Lalong dumiin at bumilis ang galaw niya. Halos madurog ang likod kong nakasandal sa pader sa ginagawa niya. Don't you dare do that. Itatanan kita kapag ginawa mo yan. Talaga ba? Sige. Sigaw ko na lalo't sunod-sunod na ang galaw niya.
Akala niya yata hindi ko gustong itanan niya. Kung pwede nga lang wag niya na akong iuwi sa mansyon. Swear you'll be pregnant every year with my child if that time comes. You belong to me, Janine, only to me. Ako lang magiging tatay ng mga anak mo. Nakagat ko ang ibabang labi lalo't malapit na ako. Ramdam ko ring malapit na siya kahit madiin kong niyakap ang mga binti ko sa bewang niya. Dumilim ang paningin niya sa akin, malamang alam ang nasa isip ko. Alam kong malaking sugal ang ginagawa kong to, lalo't pa pwede ako mabuntis pero yun naman talaga ang gusto ko. If that's the case, then get me pregnant now, Tyron. Fine, but don't cry and weep if you will lose your freedom after getting pregnant. I'm not gonna let you go. Balik niyang bulong bago madiin at malalim ng galaw. Napaawang ang mga labi ko matapos maramdaman ang init na bumuhos sa loob ko. Humigpit ang yakap ko sa kanya na maglakad siya habang buhat ako. Maingat niya akong ibinaba sa kama, ngunit hindi humihiwalay at tila pinadama sa akin lahat ng init na kanina ko pa hinihingi sa kanya. Tyron? Namumungay ang mga mata ko, ngunit hindi nagreklamo na simulan niyang muli ang romansang gusto ko. Di ko alam kung ilang beses niyang binigay ang gusto ko. Ang alam ko lang naiinis siya kapag sinasabi kong tungkol sa ibang lalaki. Hindi niya nga ako nilabayan at nawili pa yata na hinayaan ko siyang malayang angkinin ng katawan ko. Maging sa pagtulog, yakap-yakap niya ako. Pagising ko, nasa ibabaw niya ako. Di ko alam ganito pala siyang magselos. Umigpit pa ang yakap niya sa akin. Nakadapa ang buong katawan ko sa kanya. Both still naked but asleep. Kayang-kaya niyang bigat ko. Ramdam ko pang gumalaw siya at hinagod ang likod ko. Kasunod doon ang pag-angat ng humot sa likod ko. Hindi ko maalala kung saan o paano niyang nakuha iyon. Bagya akong gumalaw. Sumiksik sa dibdib niya at nanatiling nakapikit. Hinahatak pa ako ng antok. It's 3 a.m. love, bulong ni Tyron. Umingit ako at yumakap pa lalo na mahigpit. Ayoko pang umuwi. Malalim siyang bumuntong hininga. Mula sa labas ng kumot, tinapik niya na marahan ng binti ko, pilit na pinapatulog. Sa ganong ayos, mahimbing ako nakatulog. Sunod na lingat ko, pinupuno niya na namumunting halik ang noo at ulo ko. Good morning, baby. Time to take you home. Masiglang boses na akala mo, hindi na ines at nagalit kagabi. No! You still need to attend the Halloween party later. Don't you want to meet the boys? Ayoko. Putol ko sa sasabihin niya. Ramdam ko ang pagpasok ng palad niya sa kumot at paghagod sa likod ko. Good then, but you still need to go home. Wake up, baby. Umiling ako. Tara na. At pinilit niya akong pagsuotin muna ng damit niya bago inibabaw ang roba. Tamad pa akong tumayo at yumakap sa sarili ko. Mabilis siyang pumeso sa likod ko. Pinagbuksan pa ako ng pinto. Inintay ko siyang magsusi at lumapit. Hinapit pa nitong bewang ko bago giniya pababa ng building. Maging sa sasakyan, pinagbuksan ako ng pinto. Agad niyang isinara pagkapasok ko. Inaantok ko pang isinandal ang ulo ko sa bintana. Pumikit at tinihilang muli ng antok. Dinig at ramdam ko ang paglock niya sa seatbelt ko. Sunod doon ang paggana ng makina. Gusto kong buksan ang usapan sa nangyari kagabi. Gusto kong itanong ang plano niya sakaling magbunga, ngunit natatakotin ako sa magiging sagot ni Tyron. Baka pagkatapos ng Halloween party, doon ko na lang itanong o kapag buntis na ako. Napaungol ako matapos maalala ang Halloween party. Kung ako lang, di na ako dadalo sa party. Mas gusto ko pa matulog sa bisig niya. Ang kaso eto't inuwi na ako. Lumingat ako pagkatigil ng sasakyan. 3 bahay ng layo nito sa mansyon. Go now, tatawagan kita, bulong ni Tyron. Hinalikan nitong sentido ko bago kinalas ang seatbelt. Mapungay ko siyang tiningnan. Ayaw bumaba sa sasakyan niya. Sige na, magliliwanag na. Muli, bulong niya. Akmang hahalikan nito ang noo ko ngunit tinila ko ang batok niya. Hinata ko pa ang damit niya palapit para mahalikan siya na maayos. Why do I need to hide? I'm not doing anything wrong. The hell I care if they can't accept us. Gusto ko lang naman sumaya. Gusto ko lang naman sundin ang kagustuhan ko. Kahit siya lang. Lumayo siya at namumungay niya akong tiningnan. Baby, go. I will call you. Kung maiinip ka, tatawagan kita. Mabigat akong huminga. Ayaw din kumilos sa mga paa ko ngunit pinilit ko. Mula sa loob, binuksan niya ang pintuan sa banda ko. Nag-iingat ka?
Yun lamang sinabi ko bago tuluyan ng umalis at tumakbo pa ako papauwi. Nang makarating sa gate ay tinanaw ko ang sasakyan ni Tyron na paalis. When we'll be free to see each other? Yung walang hadlang at di kailangan na patago. Bakit kasi hindi pa siya tanggapin sa bahay? Kung mabubuntis niya ako, tatanggapin na kaya siya kahit bilang ama na lang ng anak ko? Pumihit ako papasok sa garahe ngunit para akong tinuklaw ng ahas na matanaw sa pinakapinto si Daddy. Natalim ang tingin sa akin. Sinalakay ng daga ang dibdib ko at nangatal ang labi ko. Anong sasabihin ko? Dapat yata kaninang alas 3 pa ay nagpahatid na ako. Bakit kasi masarap manatili sa bisig niya? Marahan akong tumuloy sa paglalakad at yumuko. Yakap kong mabuti ang roba. Iniiwasang masilip man lang ang t-shirt ng aking suot. What are you doing outside the house at this very hour, Janine? Mahina ngunit baka sa boses ni Daddy ang galit. Sinilip kong hawak na cellphone at tingnan ng oras. 30 minutos bago alas 5. Di ko alam ang irarason. Nanatili akong nakayoko. Balak na sana nagpasan si Daddy ang kaso, humarang ito. Answer me, bakit nasa labas ka? Lumikot ang tingin ko. Napahigpit ang yakap sa sarili. Nagpahangin lang po. Papasok na po ako ulit. Nagpahangin? Hindi ka nagpapahangin. May aircon ang kwarto mo. Lalo akong kinabahan. Di na alam ang sasabihin. Siguradong ikagagalit niya kapag sinabi kong galing ako sa apartment ni Tyron. Ruben, hayaan mong anak mo. Baka may sinilip lang sa labas. Go upstairs now, Janine baby. Si Mama na may hawak na tasa ng kape. Nakahinga ako ng maluwag. Di ko na binalikan ng tingin si Daddy. Yumuko ako at patakbo pang umakyat sa taas, pabagsak na humiga sa kama. Inalis ko lang ang roba at hindi na hinubad ang damit niya. Umilaw ang cellphone ko para sa isang mensahe. Pabalik na ako ng Tarlac. Tatawagan kita mamaya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya nga ba ayaw kong umuwi pa? Ngayon, malayo na naman si Tyron. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.